Ganyan ang gusto ni Ariela na sayaw? Hindi ko kaya yan, Butler Jan. Bulalas ni Noah. Nasa harap niya si Butler Jan at sinasayawan siya ng sexy dance. Malaki kasi ang problema ni Noah. Hindi niya masabayan ang mood swings ng asawa niyang si Ariela. Simula nang buntis ito, kahit may kakulangan si Noah sa pag-iisip, napansin niya pa rin ang mga pagbabago ni Ariela. Kahapon lang ay nag-away sila dahil gusto siyang pasayawin ni Ariela. Pero hindi naman alam ni Noah kung paano. Kaya kinaumagahan, hindi pa siya nakakapag-almusal, nakakapaghilamos at nakakapag-toothbrush, hinanap niya na agad si Butler Jan. Kaya yon at nasa nakakatawa siyang sitwasyon. Oo, ganito yun, sabi ni Butler Jan sa kanya. Hindi ba marunong kang sumayaw? Parang ganun lang yun, pero dapat mas malandi ang galaw mo. Nakatayo si Noah at kinakabahan sa harap ni Butler Jan. Nagsisikap na ituro sa kanya ang isang bagay na hindi niya naman lubos maunawaan. Kakaiba sa kanya yon, ang kanyang isip, sa kabila ng pagiging nasa hustong gulang ay parang katulad lang ng sa 6 na taong gulang. Simple lang niya sanang maibibigay sa asawa ang gusto nito, pero hindi niya magawa dahil sa kanyang kondisyon. Noah, kailangan mong maging mas confident. Kailangan mong igalaw ang katawan mo ng ganito, sabi ni Butler Jan na ikinagalaw ang mga balakang at gumigiling ng mabagal na nagmumukha na yun na alon. Ganito ang ginawa ko kaya napangasawa ko si Carmen. Pero hindi rin. Siguro nang makita niyang maayos ang buhay ko at naging sundalo na ako, sa kanya ko pinatulan. Pero balik tayo sa Noah. Kung gagawin mo to, magiging masaya niyong asawa. Gusto mo siyang pasayahin, hindi ba? Masiglang tumango si Noah. Nanlalaki ang mga mata niya sa sinseridad ng kanyang intensyon. Hinahangaan niya ang kanyang asawa na si Ariela at gagawin niya ang lahat para makita ang ngiti nito. Ngunit habang ipinagpapatuloy ni Butler Jan ang pagpapakita ng mga galaw ng sayaw, nakaramdam ng lungkot si Noah. Hindi niya maintindihan kung paano magmukhang graceful o sexy ang galaw niya gaya ng iminumungkahi ni Butler Jan. Ang tanging nasa isip niya ay kung gaano niya kagustong tumigil sa pag-iyak si Ariela kagabi na huwag nang mabalisa sa lahat ng oras. Pero, Butler Jan, hindi ko alam kung paano. Nauutal na sabi ni Noah at napayuko na. Ayokong malungkot ang asawa ko. Pero, hindi ko alam kung paano ko gagawin. Tumigil naman si Butler Jan. Ano? Hindi mo na gagawin? Sandaling nag-isip si Noah. Pero kapag hindi ko ginawa, malulungkot ang Ariela ko, di ba? Napakarami niya nung nararamdamang masakit kasi raw nasa loob ng tiyan niyang baby namin. Nakikita ko, nahihirapan siya. Ayoko nun, Butler Jan. Kailangan kong ipakita na love ko siya. Na special shot ang baby namin. Nangingiti naman si Butler Jan. Hanggang ngayon, nakakapanibago pa rin na may asawa ka na talaga. Parang noon lang, nagtatalo-talo pa kami ni na Don Andres at Doña Jimena kung paano ka palalakihin. Masaya akong makita kang minamahal ng ganito ang asawa mo. Alam niyang nahihirapan ang kanyang asawa. May mga pagkakataong nakikita niyang umiiyak at nagagalit si Ariela kahit sa mga simpleng bagay lang. Pero sinubukan ni Noah na mapagaan ang kalooban nito. Sinusubukan niya ng husto. Minamahal niya si Ariela ng husto at gusto niya itong mapasaya. Nagpakawala ng malalim na hininga si Noah. Sige, Butler Jan, babalik na ako sa kwarto namin. Tumakbo na siya paakyat pero muling bumaba dahil may nakalimutang pagkain. Thank you, Butler Jan. Natawa naman ito. Sige, galingan mo sa pagiling. Lumabas ng kwarto si Noah na Pumasok ng kwarto si Noah na nanginginig ang mga kamay. Susubukan niyang pasayahin si Ariela hanggang niyang maging sapat na iyon. Nakaupo si Ariela sa kanilang higaan nang pumasok si Noah. Namumula ang mga mata nito sa kaiiyak. Parang may humahawak ng mahigpit sa puso niya kapag nakikitang umiiyak si Ariela. Gusto niyang ayusin ang lahat. Huminga siya ng malalim, saka bumulong sa tenga nito. Ariela, kaya ko na. Tinuruan ako ni Butler Jan. Sasayaw na ako Napakurap si Ariela sa kanya. May halong pagkalito at banayad na inis ang ekspresyon nito. Wag na, ayoko na. Wala na ako sa mood. Naiinis pa rin ako sa'yo. Ariela ko, huwag ka nang mainis sa akin. Nalulungkot ako. Please, marunong na ako. Nanginginig ang mga kamay ni Noah dahil sa kaba.
Sasayaw ako para maging masaya ka. Kahit naiinis si Ariela, hinawakan nito ang mga kamay niya at parang pinipigilan siya sa panginginig. Huwag na Noah, okay na. Masyado kang tense. Okay lang kahit hindi mo ako mapasaya. Pasensya na, inaway kita kagabi dahil sa maliit na bagay lang. Pero determinado pa rin si Noah at tumayo. Hindi. Asawa kita kaya kailangan mapasaya kita palagi. Awkward na iginalaw ni Noah ang kanyang balakang at itinaas ang mga kamay. Ginagaya niya ang ilang galaw na ipinakita sa kanya ni Butler John kanina. Pero hindi niya talaga magawa ang katulad ng itinuro nito sa kanya. Sa halip na sensual, ang mga galaw ni Noah ay matigas at maalog, parang bata na sinusubukang gayahin ng matanda. Nalukot ang mukha ni Ariela habang nakatingin sa kanya. Noah, tama na. Mukha kang bulating inasinan. Maya-maya bigla na lang umiyak si Ariela. Hindi to nakakatawa, Noah. Tama na. Hindi mo rin maiintindihan. Natigilan si Noah. Namumuo ang takot sa kanyang dibdib. Nang makitang masama ang loob ni Ariela, nasasaktan talaga siya. Ayaw niya itong saktan. Ayaw niyang nakikita itong malungkot. Pero hindi gumagana ang isip niya tulad ng sa ibang tao. Nabigo ang pagtatangka niyang pasayahin si Ariela at parang dinudurog ang kanyang puso. Pasensya na. Sorry na, Ariela ko. Basag ang boses na sambit ni Noah. Sinubukan ko naman pero hindi ko magawa. Gusto lang kitang mapangiti at mapasaya, Ariela. Ayokong umiyak ka. Huwag kang umiyak. Please. Lalong tumulo ang mga luha ni Ariela habang umiiling. Alam kong sinusubukan mo, Noah. Pero hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko alam kung bakit sobrang emosyonal ko ngayon. Naupo na lang din si Noah sa kama. Pareho na silang umiiyak ni Ariela at punong-puno ng mga luha ang mukha. Hindi maaaring malawak ang pangunawa niya sa nararamdaman ng kanyang asawa. Subalit hindi niya pa rin gustong makita ng ganoon si Ariela. Anak! Noah! Ariela! Tawag ni Doña Jimena mula sa labas at kinatok ang pinto ng kanilang silid. Narinig ko kayong umiiyak. Pwede bang pumasok ako? Mama! Usal ni Noah. Tumayo si Noah habang pinupunasan ng mukha gamit ang likod ng kamay. Dahan-dahan niyang tinungo ang pinto. Saglit siyang nag-alinlangan. Binalik niya ang tingin kay Ariela na nakayuko pa rin sa higaan nila. Nanginginig ang katawan ng kanyang asawa sa mga hikbi na tila hindi tumitigil. Binuksan niya ang pinto para makita si Doña Jimena. Sa likod nito ay si Butler John. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Noah, Ariela. Malumanay ang boses ni Doña Jimena. Nag-aalala kami. Hindi pa kayo bumababa para sa almusal. Bakit kayo umiiyak pareho? Nanginginig ang mga labi ni Noah at parang maiiyak na naman. Sorry, pinaiyak ko ang asawa ko. Mama, hindi ko siya mapasaya. Noah, wag mong sabihin yan. Bulalas ni Ariela. Napapasaya mo naman ako. Kaso hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ko pa rin mapigilang umiyak. Naunang pumasok sa silid si Doña Jimena at nanlalambot ang mga mata nang makita si Ariela. Ariela, pasensya na. Alam kong nahihirapan ka. Ganyan din ako noong nagbubuntis ako. May mga bagay akong gustong mangyari at gawin. Pero dahil wala naman si Andres sa tabi ko noon, nagtiis na lamang ako. Huwag ka nang umiyak. Lilipas din yan, Ariela. Napailing si Ariela sa pagkadismaya. I'm sorry po. Hindi ko po alam kung anong mali sa akin. Hindi ko po makontrol. Alam ko naman pong hindi ako gaano maiintindihan ni Noah. Pero pinapahirapan ko pa po ang asawa ko. Kaso sa tuwing titingin po ako kay Noah, naiirita po ako kahit wala namang dahilan. At ayoko pong maging ganito kasi hindi naman po ito maiintindihan ni Noah pero hindi ko po mapigilan. Bakas ang pangunawa sa mukha ni Doña Jimena at pinunasan ang mga luha ni Ariela. Alam ko anak, alam kong mahirap. Binabago ng pagbubuntis ang lahat, higit pa sa inaasahan mo. Pero kailangan mong subukan para kay Noah at para sa iyong sarili. Mood swings lang ang nararamdaman mo. Nandito lang kami. Alam namin na hindi kaya ni Noah kaya umaalalay kami palagi sa inyo ng asawa mo. Pero kahit papaano, humanap ka ng paraan para pigilan ang galit mo kung wala namang kasalanan si Noah. Mahal ka niya higit sa lahat, Ariela. Kung alam mo lang. Napanguso si Noah at inilagay sa dibdib ang kamay.
Oo, Ariela ko. Love na love kita. Hindi ko gustong palagi kang umiiyak. Napabuntong hininga si Ariela at tumango. Alam ko naman na mahal mo ako, Noah. Mahal din kita. Pero minsan hindi ko mapigilan. Kahit anong pilit ko. I'm sorry. Lumapit siya kay Ariela at umupo sa tabi nito. Naglalambing siyang yumakap at sumubsob sa leeg ng asawa niya. Walang pakialam kung nandoon sina Doña Jimena at Butler John. Umahon si Noah at tiningnang mabuti si Ariela. Dito ako palagi. Hindi kita iiwan. Dito ako sa tabi mo. Kahit anong mangyari, Ariela ko. Papasayahin kita. Tumingin sa kanya si Ariela. Puno ng sakit at guilt ang mga mata nito. Sa wakas, unti-unti itong umiti kahit na may mga luha pa sa mga mata. Isinandal ni Ariela ang ulo sa balikat niya. Nakaramdam si Noah ng ginhawa. Gusto niya palaging naglalambing sa kanya ang kanyang asawa. Napabuntong hininga na pinanood ni Doña Jimena ang eksena. Kayo talagang mag-asawa. Sige, ipapahatid ko na lang dito ang almusal ninyo. Pero sa tanghalian, sumabay na kayo sa amin. Simula ng araw na yon, medyo naging maayos na rin naman si Ariela. Unti-unti na rin kasing lumalaki ang tiyan nito at iba nang iniinda. Pero kahit isang beses, hindi kailanman umalis si Noah sa tabi ng asawa nito. Mapasaya lang ang asawa niya. Yun lang ang alam niyang dahilan kung bakit niya pinakasalan noon si Ariela. Maaring simple lang, pero para kay Noah, mundo niya na ang makitang ngumiti at humalakhak ang pinakamamahal niyang misis. Mama, sumisigaw kanina si Ariela. May masakit sa kanya. Bakit hindi ko siya pwedeng makita? Natatakot na tanong ni Noah. Napabuntong hininga si Doña Jimena na kinakabahan din pero napakalma pa rin siya. Anak, ganun talaga kapag manganganak na. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din si Ariela. Matapang ang asawa mo. Kaya nila yun ang baby mo. Pero nahihirapan talagang kumalma si Noah. Nang makita niyang pumutok na ang panubigan nito, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mabuti at nasa ospital na sila ng sandaling iyon. Hinihintay na lang na mag-labor si Ariela. Maya-maya'y lumabas na ang doktor. Congratulations! Successful po! Healthy na lumabas ang baby girl ninyo. Tuwang-tuwa si Doña Jimena at humarap sa kanya. Narinig mo yun, anak? Lumabas ng anak ninyo ni Ariela. Babae ang apo ko. Bumaha ang kagalakan sa mukha niya. Talaga? Nasa na? Gusto ko nang makita pero si Ariela muna ang gusto kong makita. Sabihin niyo muna sa baby namin. Wait lang ha. Natawa na lang si Doña Jimena at Butler John sa kanya. Maya-maya nilipat na rin naman sa kwarto ang asawa niya. Nang makita niya si Ariela, labis ang kanyang pag-aalala. Namumutla ang mukha nito at halatang pagod. Okay ka lang ba, Ariela ko? Anong ginawa nila sa loob? Inaway ka ba nila? Sinaktan ka ba nila ron? Inosenteng tanong ni Noah. Umalpas ang tawa kay Ariela sa kabila ng panghihina. Hindi ako sinaktan doon. Oo, masakit pero worth it naman. Lumabas ng anak natin. Babae ang baby natin. Magiging tatay ka na. Tatay? Oo, magiging tatay na nga ako. Sabi mo sa akin yun, di ba? Kahit hindi pa lumalabas ang baby natin, tatay na ako? Nakangiting tanong ni Noah. Tumango naman si Ariela at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Oo, katulad ng tatay ko, ng papa mo. Kung paano siya naging papa mo sa'yo nun, katulad ni Butler John, sa mga anak niya. Ngayon, ikaw naman ang magiging tatay. Sana alagaan natin ang mabuti ang anak natin, ha? Kahit ganito ang kondisyon mo, magtitiwala ako sa'yo na kaya mong maging mabuting ama. Wala siyang masyadong maintindihan, pero tumango pa rin si Noah. Oo, aalagaan natin ang baby natin. Kung magiging tatay na ako, ibig sabihin, kung anong mga ginagawa sa akin ng papa ko nun, gagawin ko rin sa anak natin ngayon. Bibigyan ko rin siya ng love. Marahang tumango si Ariela at napangiti. Oo, bilang mga magulang niya, ibigay natin ang lahat, ha? Noah, magtulungan tayong dalawa para mabigyan natin ng masayang pamilya ang anak natin. Tumango si Noah. Sa labis na kagalakan, hinalikan niya si Ariela sa noo, pababa sa ilong hanggang sa mga labi. Napahalakhak naman si Ariela. Ako ang umire, pero gusto kong ikaw ang magbigay ng pangalan sa anak natin. Gusto kong maramdaman mo na tatay ka na talaga. Kaya anong gusto mong itawag sa kanya? Magiliw na tanong ni Ariela. Pangalan?
Tumingala si Noah at nag-isip. Wala akong maisip. Hipon na lang kasi paborito ko yun. Tumawa naman si Ariela. Ayoko nun. Mag-isip ka pa ng iba. Aasarin ng anak natin paglaki. Gusto mo ba yon? Ayusin mo babae ang anak natin. Hinawakan niyang ulo at nag-isip pa. Hanggang sa napatingin siya sa hawak na balat ng candy kanina. Candy na lang. Tumaas ang mga kilay ni Ariela. Sure ka? Gusto mo na talaga ng candy na pangalan para sa baby natin? Gutom ka ba? Bakit puro pagkain ang nasa isip mo? Umiling agad si Noah. Hindi ako gutom. Busog pa ako. Gusto kong candy ang pangalan niya para matamis. Magandang candy, di ba? Sandaling natahimik si Ariela bago nagsalita. Okay, mas maganda naman yun kesa sa hipon. Candy na lang. Candy Laksamana. And speaking of candy, nandyan ang anak natin, Noah. Mabilis siyang lumingon sa nurse na pumasok sa loob. Tinutulak nito ang isang crib kung nasaan ang anak niya. Lumapit agad siya sa nurse at titig na titig kay Candy. Bakas ang pagkamanghas sa mukha ni Noah. Hindi makapaniwala na lumabas na talaga ang anak nila ni Ariela. Time na po para i-breastfeed ang baby. Ano nga po palang pangalan ng ilalagay sa bata? Tanong ng nurse. Sumagot agad si Noah. Candy! Candy ang pangalan ng anak namin. Bakit hindi mo alam? Dapat alam mo. Ako ang nagpangalan sa kanya. Ang ganda, no? Tumawa naman ang nurse at napatingin sa asawa niya. Tila nag-uusap ang mga mata nito gamit lang ang mga tingin at parang nagkakaunawa naman. Opo, sige po. Sabi ng nurse sa kanya. Candy po ang pangalan ng anak ninyo, sir. Maingat na binuhat ng nurse ang bata at ibinigay kay Ariela. Eto na po ang baby ninyo, ma'am. Napangiti naman si Ariela. Salamat. Wala nang pakialam si Noah sa kahit na ano. Wala siyang ibang ginawa kundi ang titigan si Candy na buhat ni Ariela. Hindi pa rin talaga mawala ang kanyang pagkamangha. Gusto mong buhatin mamaya? Tanong ni Ariela. Umiling naman agad si Noah. Ayaw. Gumagalaw si Candy. Maliit din siya. Baka mahulog siya kapag kinuha ko. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Ariela. Gumagalaw ang anak natin kasi syempre buhay siya. Isa pa, kaya mo to. Magpa-practice tayo para matuto ka rin na buhatin si Candy. Napangiti muli si Noah at tumango. Umupo ulit siya sa gilid ng kama at sinubukang hawakan si Candy. Nang dumampi ang hintuturo niya sa pisngi ng anak, muntik na siyang mapalundag sa tuwa at pananabik. Maya-maya'y itinaas ni Ariel ang damit nito at pinabreastfeed ang anak nila. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa yun ni Ariela. Bakit mo ginagawa yan? Inosenteng tanong ni Noah. Tinitikman yung dede mo? Sabi mo kapag ginagawa natin yun, ako lang ang pwedeng dumede dyan. Masaya ka kapag dumidede ako. Pwede rin si Candy. Ibig sabihin, masaya ka rin kasi napapadede mo ang baby natin. Nanlaki ang mga mata ni Ariela. Manahimik ka. Iba yung ginagawa natin at iba rin tong kay Candy. Papadedehin ko ang anak natin. Baka gutom siya. Saka para maging healthy siya. Mas maganda kung gatas ko ang mapapainom ko sa kanya. Umawang ang bibig ni Noah. May milk dyan? Bakit kapag ako ang dumidede, wala naman akong naiinom na milk? Madamot ka pala. Kay Candy, mayroon kang milk. Bakit sa akin wala? Mariing pumikit si Ariela at namumula na. Noah, manahimik ka muna. Isang oras. Pero tiningnan niyang anak niya na dumidede pa rin kay Ariela. Inaagawan ako ni Candy. Pahingi rin ako ng milk. Baka ubusan niya ako. Napatili si Ariela ng kapain niyang dibdib nito. Natatawang tinulak siya ng kanyang asawa. Nang makita niyang umiyak ang anak nila dahil nagagalaw, hindi na siya nangulit pa kay Ariela. Sorry Candy, umiiyak ka na. Kasalanan ni Ariela. Malikot siya eh. Tahan na. Hindi na natin siya bati. Nag-aalala lang sabi ni Noah. Napairap si Ariela. Ako pa talaga. Ikaw ang basta nangahawak dyan. Mawawala rin tong gatas ko. Nagkaroon ako ng gatas kasi nga nagbuntis ako. Saka ka makiagaw kay Candy kapag bumitino siya sa pagpa-breastfeed ko. Magiging healthy siya sa ginagawa ko na to. At parang awa mo na Noah. Kapapangano ko pa lang. Huwag mo na akong akitin ang pagiging inosente mo. Baka hindi ako makapagpigil. Mag-aapang kita kahit wala ka sa mood. Baka wala pang 1 taon masundan agad tong si Candy.
Ayokong anak ng anak. Mag-family planning muna tayo dahil kahit may pera tayo, dapat emotional na handa tayo sa pagpapalaki ng anak natin. Saka natin pag-isipan kung susundan ulit natin si Candy. Manahimik ka muna. Kainosentihan mo na lang talagang ikababaliw ko. Pero hindi na iniintindi ni Noah ang mga sinasabi ni Ariela. Napatingin siya sa sariling dibdib. Kinapa niya yon. Tinitingnan kung kaya niya rin bang maglabas ng gatas. Tumingin siya muli kay Ariela. Gusto ko rin bigyan si Candy. Kaso bakit walang lumalabas sa akin? Humagalpak ng tawa si Ariela. Kasi po, hindi ka naman po babae. At nagbubuntis nga lang ang nagkakaroon ng gatas. Hayaan mo na. Ako na lang ang magbibigay ng gatas sa anak natin. Huwag ka nang mag-alala, Noah. Marahan siyang tumango. Kahit walang masyadong maintindihan si Noah, ayos lang. Basta nasa kanyang tabiyang mag-ina niya. Kahit hindi abot ng isip ni Noah, gagawin niya pa rin para kina Ariela at Candy. Napaka-cute nitong apo ko. Nakakatuwa talaga. Sabi ni Doña Jimena habang pinapatawa si Candy. Kung nandito lang si Andres, masaya yun na makita itong si Candy. Pangarap niyang magkaroon ng apo. Gusto niya rin ng babaeng anak. Kaso nagkaproblema na sa matres ko. Sayang nga lang at maaga tayong iniwan. Napalingon si Noah sa kanyang ina. Wala na ang kanyang ama na si Andres na namatay sa malubhang sakit. Inilaban ni Doña Jimena pero hindi na rin kinaya. 25 pa lang noon si Noah nang pumanaw ang kanyang ama. Gayunpaman, tandang-tanda niya pa rin kung paano siya minahal at inalagaan ng mabuti ni Andres. Kaya alam din ni Noah kung paano yun ibibigay sa anak niya ngayon. Oo nga pala, bakit Candy ang pangalan ng anak ninyo, Ariela? Tanong ni Doña Jimena. Wala na ba kayong ibang maisip? Tumawa naman si Ariela. Si Noah po ang wala nang maisip. Siya po ang hinayaan kong magpangalan. Lumambot ang mga mata ni Doña Jimena sa kanya. Talaga? Gusto mong Candy ang ipangalan sa kanya? May munting ngiti sa mga labi ni Noah. Napakamot siya sa sentido at marahang tumango. Hinawakan ni Doña Jimena ang kanyang mga kamay. Anak, masaya na ako na tatay ka na. Sigurado kung buhay pa ang papa mo, masayang-masaya rin siya. Alam mo, pangarap niyang makasal ka sa babaeng katulad ni Ariela. Kaya ginawa ko lahat para lang kayong magkatuluyan. At masaya ako na nagtiwala ako sa kagustuhan ni Andres noon. Napunta ka sa tamang babae, anak. Napatingin siya kay Ariela na namumuo ang mga luha pero masaya. Hinila ni Noah ang asawa niya at niyakap ito. Hindi niya batid kung bakit niya ginawa yon, pero gusto niya lang talagang yakapin si Ariela. Tulong-tulong silang lahat na inalagaan si Candy. Abala si Doña Jimena sa hasyenda at mga negosyo, pero mas abala naman si Ariela. Kaya sa gabi na lang ito nakakapag-alaga kay Candy. Sa umaga naman, si Noah ang nagbabantay sa anak nila. Gayunpaman, mas inaalalayan pa rin naman siya ni na Doña Jimena at Butler John. Ayaw din kasi nila ni Ariela na ipaalaga sa yaya si Candy. Doña Jimena, tama nang kakakarga kay Candy. Sasakit naman ang likod mo. Matanda ka na. Sabi ni Butler John sa kanyang ina. Sinamaan naman ang tingin ni Doña Jimena si Butler John. Juanito, tumigil ka. Mainit ang ulo ko ngayon. Kargahin mo nga muna itong si Candy. May kailangan pa na pirma ko si Ariela. Susunod ako sa opisina. Tumigil naman si Noah sa pagdodrawing. Nang makita niya si Candy, mabilis niyang kinuha ito. Ako na, Butler John. Ako na. Ako nang bubuhat. Ako ang tatay niya. Kaya ko siyang patawanin, paiyakin at patahanin. Kaya ko kasi nga, ako ang tatay niya. Natawa naman si Butler John. Oo na, ikaw ng tatay. Walang umaagaw. Mag-ingat ka. Dahan-dahan lang. Nung una, pinapaalalahanan palagi si Noah. Pero nang tumagal at masanay na siya, parang natural na lang sa kanya ang mag-alaga ng bata. Na kahit may kakulangan siya sa pag-iisip, nagagawa niya pa rin ang responsibilidad bilang isang ama. Si Noah ang palaging naghuhugas ng mga tsupon at nagtitimpa ng gatas para kay Candy. Gusto niya rin na palaging nakaayos ang mga gamit ng anak niya. Bago matulog, sinisigurado niya rin na malinis lahat ng hinahawakang laruan ni Candy. Ang ayaw niya lang gawin, pagpapalit ng diaper. Hindi naman siya pinipilit ng mga tao sa bahay, kaya doon na siya tinutulungan ni na Doña Jimena at Butler John. Isa, dalawa, sabi ni Noah habang binibilang ang pagtakal ng powdered milk sa milk container para hindi na siya mahirapan kapag magtitimpla.
Kumusta ang araw niyo, Noah? Pasensya na. Saad ni Ariela. Late na ako nakauwi. Ang daming ginagawa sa opisina kanina na kailangan pang sumunod ni Mama para lang maayos ang problema. Pero bukas, dito na lang ako magtatrabaho para nandito pa rin ako sa hacienda. Sabi ni Butler dyan, ikaw daw ang nag-alaga kay Candy maghapon. Ang galing naman. Sana hindi siya naging iyakin masyado. 4, 5. Napakamot si Noah sa pisngi at naiinis na lumingon kay Ariela. Wala na. Hindi ko na alam ang bilang. Ingay mo kasi. Uulitin ko na naman. Humalakak naman si Ariela habang hiniheli ang anak nila. Sorry na po. Sige na, hindi na ako maingay. Pagkatapos mo dyan, mag-usap na lang tayo. Nakakunot pa rin ang noo ni Noah. Okay, dapat ganun. Nagpatuloy siya sa ginagawa. Nakita niyang humiga na si Ariela sa kama at inihiga na rin ito si Candy. Pinapatulog na nito ang anak nila. Maya-maya, natapos na rin si Noah. Napapapalakpak siya at nagtimpla na ng gatas para kay Candy. 1 shake, 2 shake, 3 shake. Shake, shake, shake. Humalakak naman si Ariela. Grabe, magtitimpla ka lang ng gatas, sumasayaw ka pa. Pagkatapos niyang magtimpla, dali-dali siyang lumapit sa kama. Pero nang hihiga na rin siya sa kabilang side, maingat siyang humiga. Natatakot si Noah na baka mabulabog ang kanyang anak. Marahan niyang isinubo rito ang tsupon at napangiti siya ng dumedi na ito. Kahit nakakangalay, hindi siya napapagod na hawakan ng tsupon para rito. Tulog na siya, Ariela ko. Mahinang sabi ni Noah at napangiti. Nangalumbaba si Noah nang makitang tulog na rin si Ariela. Sabi mo, mag-uusap tayo. Tinulugan mo na naman ako. Pagod ka ba? Nang gabing yon, tinitigan lang ni Noah ang kanyang mag-ina. Kalmado ang pakiramdam niya habang pinapanood matulog sina Ariela at Candy. Nang mapatingin siya sa mga labi ng asawa niya, napangiti agad siya. Masaya siya kapag naglalambing, yumayakap at humahalik si Ariela sa kanya. Kaya katulad ng palagi niyang ginagawa, maingat niyang inilapat ang mga labi mula sa noo, papunta sa ilong hanggang sa mga labi nito. Dahil nasa gitna nila si Candy, maingat na maingat siyang matulog. Lumalayo si Noah hanggat kaya niya. Natatakot siyang maipit ang anak nila. Kakausog niya, nahulog na siya sa kama. Doon nagising si Ariela at gulat na gulat nang makita siya. Noah, anong nangyari? Nahulog ako. Parang batang sumbong ni Noah. Umusog ako kasi may ipit ko si Candy. Napabuntong hininga na lang si Ariela at natatawang inalalayan siya. Ang cute mo talaga. Halika nga rito. Sige, ilalagay ko na sa duyan ng anak natin. Pagkalagay ni Ariela sa anak nila sa duyan, napangiti naman si Noah. Humiga agad siya sa kama. Nang tumabi ang asawa niya, mabilis niya naman itong niyakap. Wala namang iniisip na iba si Noah, pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nag-iinit siya sa mabangong halimuyak ni Ariela. Aba, hoy! Noah, anong kalokohan yan? Natututo ka na. Pagsita ni Ariela at hinahawakan ng kamay niyang nangangapa na. Pero in fairness, ikaw nang nag-i-initiate ha. Improvement yan, Noah. Mukhang okay ang mga dinaluhan mong last sessions ha. Matutuwa ang mama mo. Gawin natin yun. Please, huwag ka lang maingay. Ikaw kasi, maingay ka. Dapat hindi ka maingay. Kapag nagising si Candy, iiyak siya. Hindi tumatahan ng mabilis si Candy kapag naiistorbo ang tulog. Sabi pa ni Noah. Nanlaki ang mga mata ni Ariela. Anong sinabi mo? Ikaw ngang maingay dyan, Noah. Rinig hanggang labas ang ungol mo. Saka kapag ginagawa natin yon, anong sabi ko sa'yo? Sumagot naman agad si Noah at itinaas ang kamay na parang nanunumpa. Huwag ikikwento sa iba, kahit kina Mama at Butler dyan, dahil sa atin lang dapat yun. Napangiti naman si Ariela. Mabuti naman at naalala mo. Napakadaldal mo. Okay lang na si Butler dyan ang ilaglag mo sa mga kalokohan. Huwag mo lang ikikwento sa ibang dapat na sa ating dalawa lang. Kasi private yon at sa ating mag-asawa lang dapat. Naiintindihan mo ba? Tumango naman si Noah. Tumaas ang mga kilay ni Ariela. Oh, sige. Pwede na. Pwede na? Nabuhayan agad ng loob si Noah. Napairap si Ariela at ito nang pumatong sa kanya. Oo, pwede na. Natatawang hinila ni Ariela ang kumot at sa gabing yon, ginawa nila ang gawain na dapat silang dalawa lang ang nakakaalam.
Lumipas ang mga taon, naging masaya pa ang pagsasama nila ni Ariela. Lumalaki na rin ang anak nila at masaya si Noah na nakakalaro niya na rin si Candy. Gayunpaman, kahit nasa isip ni Noah ang pagiging bata, hindi niya pa rin nakakalimutan na siya ang ama ng anak nila ni Ariela. Yun nga lang, may mga pagkakataon, hindi sila nagkakaunawaan ni Candy. Naka-Indian seat si Noah sa sahig. Sabik ang mga kamay niya na nag-aayos ng mga blocks. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, inaayos ang blocks sa eksaktong mga pattern. Nakatutok lang ang mga mata niya roon, tila isang parang bata na nananabik. Bago natutunan ni Noah ang pagpipinta sa mga therapy, blocks talagang paborito niyang nilalaro. 3 years old pa lang siya noon. Bago siya magkaroon ng trauma, yun ang unang mga laro ang pinapalaro sa kanya ni Doña Jimena. Kapag may hawak siyang blocks kahit isang piraso lang, pakiramdam ni Noah, ligtas siya at pagiging maayos ng lahat. Napatingin siya sa kanyang anak na si Candy na 5 taong gulang na. Determinado itong bumuo ng bagay at naglalaro rin ng blocks kasama siya. Ayaw sanang pansinin ni Noah pero hindi niya talaga mapigilan. Hindi ganyan ang ginagawa mo, bulong ni Noah sa sarili. Tatay, tingnan mo po oh, gumagawa po ako ng bahay. Nagmamalaking bulalas ni Candy. Hindi yan bahay, sabi ni Noah. Hindi ganyan, mali ka naman. Akin na ako nang gagawa. Tumingin si Candy sa kanya at puno ng pagkalito ang mga mata. Gusto ko pong ako lang pong gagawa, tatay. Ayoko pong may katulong na iba. Ngunit hindi napigilan ni Noah ang kanyang sarili. Naubos ng pasensya niya. Kinuha niyang isa pang blocks. Inalis niya yon at itinumba ang ginagawa ni Candy. Kumalat lahat sa playmat, kaya muli niyang kinuha para ayusin. Nanginginig ang mga labi ni Candy at puno ng luha ang mga mata. Tatay, bakit mo po sinira? Ayoko na pong gumawa niyan. Umiiyak ang anak niya pero hindi niya magawang pansinin. Marami kasing gumugulo sa isip ni Noah habang ginagawa iyon. Lalong lumakas ang hikbi ni Candy, kaya nakaramdam na siya ng guilt. Naputol ang kanyang atensyon at tinignan niya ang gulo na kanyang ginawa. Ayaw niyang malungkot ang anak niya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Ariela. Mahinahon ang boses ngunit may bahid ng pag-aalala. Candy, bakit ka umiiyak? Si tatay po, sinira ang gawa ko po sa blocks. Humihikbi si Candy at itinuro ang mga nakakalat na piraso. Lumipat ang tingin ni Ariela kay Noah at bumuntong hininga. Noah, kailangan mong maging mas mapasensya sa anak natin. Sinusubukan niyang bumuo ng sarili niyang bagay. Hayaan mo siya dahil bata lang din siya, Noah. Naiintindihan mo ba ako? Tumingin si Noah sa asawa niya at namumulang mukha sa guilt. Pero gusto ko lang ipakita sa kanya kung paano dapat bubuuin ng mas maganda. Alam ko, sabi ni Ariela at huminga ng malalim. Pero hindi ka lang gumagawa ng mga blocks, Noah. Hayaan mo dapat maglaro ang anak natin ng kanya. Natututo din siya kung paano maglaro sa sarili niyang paraan. Kailangan mong ibigay sa kanyang space na yon. Sana hindi na ito maulit, ha? Bumalik ang tingin ni Ariela kay Candy. At ikaw naman, Candy. Espesyal ang daddy mo. Hindi siya katulad ng ibang tatay. Ang paraan ng pag-iisip niya, iba sa pag-iisip ng ibang tao. Kaya para din siyang batang katulad mo. Kaya sana intindihin mo, anak. Pero kung mabuting tatay naman siya at mahal ka niya, alam ko namang ramdam mo yun, Candy. Ako nang humihingi ng pasensya sa ginawa ng tatay mo. Nakakalimutan lang niya minsan na kailangan mo ring matuto ng mag-isa. Ngumuso si Candy at pinunasan ng mga mata. Akala ko po, galit sa akin si tatay kasi po sinira niya po yung ginawa ko. So, hindi na po galit sa akin si tatay? Anak, syempre hindi. Hinimas ni Ariel ang buhok ni Candy. Naiinis lang siya minsan at mahirap para sa kanya na intindihin. Pero hindi siya galit sa'yo. Hindi magagalit sa'yo ang tatay mo dahil mahal na mahal ka niya. Nakatayo pa rin doon si Noah. Naninikip ng kanyang dibdib. Nakikita niya kung gaano niyang nasaktan si Candy. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. I'm sorry, Candy. Mahinang sabi ni Noah. Hindi ko na uulitin. Hindi na kita paiiyakin. Tumingala si Candy sa kanya. Walang ibang ginawa ang bata kundi titigan lang siya. Bakas pa rin sa mukha nito ang mga luha. Pero ilang sandali pa, niyakap na rin naman siya ni Candy. Okay lang po, tatay. Bulong nito habang nakapulupot sa kanya ang maliliit na braso.
Mahal na mahal rin po kita kahit minsan inaaway mo po ako. Naramdaman ni Noah ang pag-ibig na kumalat sa kanya. Niyakap niya ito pabalik at ipinikit ang mga mata. Hindi man siya katulad ng iba na mabilis umunawa. Alam niyang may mga taong mahal siya na iniintindi pa rin siya. Ano to, Ariela? Tanong ni Noah sa kanyang asawa pagkatapos isabit sa leeg niyang isang kwintas na may maliit na pito. Napangiti naman si Ariela. Pito, naisip ko lang nalagyan ko kayo palagi ni Candy ng ganyan kapag umaalis tayong tatlo. Bigla na lang kasi kayong nawawala sa tabi ko. Kapag hindi niyo ako makita, pumito lang kayo ng 2 maikli at isang sobrang haba. Asahan mo, darating ako. Tiningnan ni Noah ang pito na ibinigay sa kanya ni Ariela. Lahat ng binibigay ng asawa niya, palagi niyang pinahahalagahan at sinisikap na matandaan. Kaya ayaw niyang mawala yun sa kanya. Nanay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Candy kay Ariela. Sumagot naman ang asawa ni Noah. Sa theme park, anak. Noong isang araw mo pa sa akin inuungot, hindi ba? Pupunta tayo ron habang hindi pa ako busy. May business trip kasi kami next month ng lola mo. Kaya kayo munang may iwan sa bahay. Kasama niyo naman si Butler dyan, kaya huwag kayong mag-alala. Tumingin sa kanya si Candy. Tatay, tayo lang po may iwan sa bahay. Huwag mo po akong aawayin na. Isusumbong po kita kay Butler dyan. Umiling agad si Noah. Hindi ko naawayin ng anak ko. Love naman kita, Candy. Tumawa naman ang bata at napatingin sa pito niya. Tatay, may pito ka rin po. Marunong ka po. May tinuro po sa atin si nanay. Kapag nagkahiwalay po tayo sa isang lugar, pito raw po tayo para madali niya po tayong makita. Sabay nilang ginawa ni Candy sa loob ng sasakyan ang itinuro sa kanila ni Ariela. Natatawa naman ang asawa niyang inawat sila. Nabibingi na kasi ito sa tunog, lalo na at nasa sasakyan pa sila. Pagdating sa theme park, sobrang saya nilang tatlo. Nag-e-enjoy si Ariela pero mas nag-e-enjoy si Noah. Para tuloy itong may 2 batang binabantayan. Nang kailangan nilang magbanyo, naghiwalay na sila. Bumaha ang pangamba kay Noah nang hindi makita ang kanyang mag-ina sa labas. Ariela ko? Candy? Nginat-ngat ni Noah ang mga daliri habang lumalayo sa banyo. Natataranta siya na hindi niya makita si Ariela. Natigilan si Noah sa paglalakad nang makarinig ng tunog ng pito. Mabilis niyang hinanap yon. Nabuhayan siya ng loob nang makita niya sina Ariela at Candy. Sabi ko kapag nauna kang matapos magbanyo, doon ka lang. Hinihingal na sigaw ni Ariela. At kapag hinanap mo kami, sabi ko pumito ka, diba? Paano kapag mas napalayo ka? Saan kita hahanapin? Namuo ang kanyang mga luha. Nanginginig ang mga labi ni Noah at mahinang pumito. Inaalala ang turo ng asawa niya. Ayaw niyang magalit si Ariela. Kasalanan niya dahil hindi siya naging masunurin. Hinihingal na niyakap siya ng mahigpit ni Ariela. Sorry, nasigawan kita. Sobrang nag-aalala lang ako. Pero please, kung saan ko kayo iniwan o iiwan ni Candy, manatili ka lang doon. Huwag kang umalis dahil kahit anong mangyari, babalikan ko kayo. Naintindihan mo ba? Marahang tumango si Noah. Sorry, ayoko magalit ka. Hinaplos ni Ariel ang mukha niya at pinunasan ng tumulong luha sa pisngi ni Noah. Hindi ako galit. Tahan na, huwag ka nang umiyak. I love you, Noah. Suminghot siya at hinawakan ng kamay nito ng mahigpit. I love you too. Love din kita, Ariela. Bukod kay Doña Jimena, labis lang nakadepende si Noah sa kanyang asawa. Kapag wala si Ariela, hindi siya mapakali at nahihirapan siya sa lahat ng bagay. Kaya hangad niyang palaging nasa tabi niya si Ariela. Subalit may iba pa yatang laro ang tadhana para sa kanilang lahat. Noah, huwag kayong pasaway ha. Aalis na kami ni Mama. Sabi sa kanya ni Ariela. Huwag kang mag-alala. Ilang araw lang naman kami ni Mama ron. Babalik din kami agad. Tumango naman si Noah kahit bahagyang nalulungkot. Gusto niya sanang sumama pero may therapy pa siya. May pasok din naman sa school si Candy. Mahinang humalakak si Ariela. Ang lungkot mo naman, Noah. Babalik din naman ako. Ilang araw lang kami ron. Huwag ka nang bumusangot dyan. Babalik kayo ni Mama. Bibilang ako ng 4 na araw. Kapag hindi ka umuwi, hindi na tayo bate. Mahinang sabi ni Noah. Umalpas muli ang tawa ni Ariela. Opo, ang higpit naman ng asawa ko. Pagbalik namin ni Mama, pag-usapan ulit natin ang tungkol sa pagkakaroon ng isa pang anak.
Gusto mo na bang sundan natin si Candy? Gusto mo pa ba ng isang baby? Tumango agad si Noah. Oo, gusto ko ulit ng bagong baby. Sabi ni Butler dyan, lalaki naman daw para pantay. Sige, lalaki naman. Sana lalaki. Nakangiting sabi ni Ariela. Maya-may naghanda na rin ang mga ito sa pag-alis. Nakatayo sina Noah at Candy habang inilalagay ang mga gamit ng mga ito sa sasakyan. Mahigpit siyang niyakap ni Doña Jimena. Mamimiss kita anak. Parang ayoko nang tumuloy kung hindi lang mahalagang business trip na yon. Hindi na kami aalis ni Ariela. Tumingin si Doña Jimena kay Butler dyan. Ikaw nang bahala sa anak at apo ko. Alam kong maaasahan ka. Tipid na ngumiti si Butler dyan. Iniwan ko ang pagsusundalo para pagsilbihan ng pamilya nyo. Kaya palagi mo kong maaasahan para pangalagaan kayong mga laksamana. Kahit itaya ko pang buhay ko. Ngumiwi naman si Doña Jimena. Huwag mong sabihin yan. Babalik pa naman kami. At isa pa, ayos na sa akin na protektahan mo ang anak ko at ang apo ko sa kahit na ano. Pero huwag mong itaya ang buhay mo. Hindi naman namin kailangan ng butler pero dahil kabalo si Carmen tuwing pinapadala ka sa labanan, pinilit ka na lang namin ni Andres na magtrabaho rito sa amin. Humalakak naman si Butler dyan. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit ako naging sundalo. Napailing si Doña Jimena. Ganito na ba talaga kapag tumatanda? Pareho na tayong madrama. Maya-maya umalis na rin naman si Doña Jimena at Ariela. Ngunit ang hindi alam ni Noah, mukhang yun na pala ang huling araw na makikita niyang kanyang ina at asawa. Isang eroplanong bumagsak sa dagat, ilang nasawiyang nakumpirma at may mga patuloy pang hinahanap. Seryoso ang boses ng anchor, ngunit hindi masyadong naiintindihan ni Noah. Saglit niyang sinulya pa ng TV. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanyang anak. Inaabot kasi nito ang isa pang paintbrush sa kanya. Tatay, tingnan mo po oh. Ang ganda ng flower na nagawa ko po. Puno ng pagmamalaki ang boses ni Candy at tiningnan ng sa kanya. Wow! Mas maganda po pala ang gawa niyo, tatay. Magiging kasing galing rin po kita. Naalis ang atensyon niya sa malungkot na tono ng TV. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin na si Butler dyan. Nakatayo ito sa tabi ng bintana sa likuran. Para itong naguguluhan at hindi mapakali. Butler dyan? Tanong ni Noah. Bakit mukha kang galit? Maupo ka lang, malikot ka dyan. Nahihilo ako kasi pabalik-balik ka ng lakad. Pupunta ka pa dito tapos pupunta ka dun. Hindi agad nakasagot si Butler dyan. May mga kailangan lang akong tawagan, Noah. Pupunta rito ang asawa ko. Siya muna ang magbabantay sa inyo. May aasikasuhin lang ako ha. Kumunot ang noon ni Noah. Bakit? Saan ka pupunta? Bakas pa rin ang kaguluhan sa mukha nito. Basta, sasabihin ko sa'yo kapag nakumpirma ko na. Pupunta na si Carmen dito para samahan muna kayong dalawa ni Candy. Tumalikod na sa kanya si Butler dyan. Nasa tainga na nito ang cellphone habang naglalakad patungo sa hallway. Maya-maya'y nawala na sa paningin niya si Butler dyan. Napakurap-kurap si Noah at napukaw ang kanyang kuryosidad. Umaalingaw-ngaw ang tawa ni Candy sa buong silid, pero parang may kakaiba siyang nararamdaman. Kinagabihan, bumalik na rin naman si Butler dyan. Bakas ang lungkot at pagod sa mukha nito, kaya nag-aalala rin si Noah. Nagulat siya nang makita itong lumuha. Mabilis itong niyakap ni Carmen at hinagod ang likod. Bakit ka ba umiiyak? Tanong ni Noah. Ano namang nakakaiyak? May umaway ba sa'yo, Butler dyan? Marahan itong umiling at pinunasan ng mga luha. Noah, may kailangan kang malaman. Napangungso naman ito. Ano ba yun? Saglit na nag-alinlangan si Butler dyan saka huminga ng malalim. Ang eroplanong bumagsak. Ang iyong asawa si Ariela at yung ina na si Jimena. Isa sila sa mga pasahero ng eroplanong bumagsak sa dagat. Hindi pa yung tuluyang nagsisink in sa utak ni Noah. Sinubukan ng kanyang isip na unawain ang kahalagahan ng mga salita. Ngunit hindi niya magawa. Tinitigan niya si Butler dyan. Blanko ang mukha at nahihirapang umintindi. Pero, okay naman sila, di ba? Tumingin si Noah sa paligid, umaasa sa kumpirmasyon na maayos ang lahat. Sabi ni Ariela ko, kapag nandun na sila, tatawag daw siya sa akin.
Hindi babagsak ang eroplano kasi ihahatid sila ron. Kapag nandun na sila ni Mama, tatawag naman sa akin si Ariela. Yun ang sabi niya. Nanlambot ang mga mata ni Butler John sa matinding kalungkutan. Hindi, Noah. Nawawala pa rin si Ariela at hindi mahanap. Ang nanay mo, si Jimena, ang matalik kong kaibigan. Wala na siya. Patay na siya. Katulad ng yung papa na si Andres. Kaya hindi na siya makakabalik pa. Noah, intindihin mo ko ng mabuti. Dahil masakit sa akin na paulit-ulit tong sabihin sa'yo. Ang mga salita ay umiikot sa hangin ngunit tila wala yung kahulugan kay Noah. Matagal niyang tinitigan si Butler John. Paulit-ulit na kumukurap. Ayaw niyang maniwala. Hindi pwedeng mamatay ang kanyang ina na si Doña Jimena katulad nung kung paanong wala na rin sa mundo si Andres. Hindi ko maintindihan. Nanginginig ang boses na bulong ni Noah. Si Butler John na mabigat sa puso ay lumapit ng isang hakbang. Noah, kailangan nating pumunta sa lugar kung saan iniwan ang bangkay ng mama mo. Kailangan mong makita para mas maintindihan mo. Dadalhin kita sa mama mo. Hindi maintindihan ni Noah ang nangyayari. Habang nasa sasakyan, hindi na siya muling umimik. Mahigpit lang ang hawak niya sa pito na bigay sa kanya ni Ariela. Hindi niya maintindihan ang bigat ng nangyari. Ang kanyang isip na laging inosente ay hindi lubos na maunawaan ang pagkawalang naganap. Pagdating nila, sinundan ni Noah si Butler John sa malamig na mga pasilyo. Bumagal ang kanyang mga hakbang nang malapit na sila sa isang maliit at tahimik na silid. Sa loob, natatakpan ng puting kumot ang isang katawan. At nang buksan niyo ni Butler John, nakita niya ang kanyang ina na wala ng buhay. Mama! Usal ni Noah. Mama, bakit ka natutulog dyan? Matigas dyan sa higaan mo. Walang foam dyan. Bumagsak na naman ang mga luha ni Butler John. Noah, wala ng mama mo. Patay na siya. Hindi na siya magigising pa. Naninikip ang dibdib ni Noah habang nakatingin sa kanyang ina na nakahiga at wala ng buhay. Lalapit na sana siya para yugyugin si Doña Jimena, pero pinigilan siya ni Butler John. Bitiwan mo ko! Gigisingin ko ang mama ko! Butler John! Hindi matanggal ang tingin niya sa kanyang ina habang pilit na nagpupumiglas. Noah, tama na. Pakiusap. Hindi na siya magigising. Puno ng sakit na sabi ni Butler John. Sumigaw siya ng malakas. Pilit siyang kumakawala sa hawak nito habang humahagulgol. Halos masira na ang damit niya para lang mapigilan siya ni Butler John na yugyugin si Doña Jimena para magising. Bitiwan mo nga, sabi ako. Gigisingin ko si Mama. Umiiyak niyang sigaw. Mama! Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Noah nang lumuhod siya sa sahig. Inabot ng kanyang mga daliri ang malamig at wala ng buhay na anyo ng kanyang ina. Habol ang hininga at nanginginig ang kanyang katawan sa bigat ng lahat. Hindi! Hindi! Mama! Malakas niyang sigaw ulit. Mama, please! Gumising ka na! Mahigpit siyang niyakap ni Butler John. Ramdam niya rin ang panginginig ng katawan nito. Malakas na umiyak si Noah at umalingaw-ngaw ang kanyang mga hikbi sa silid na yon. Hindi! Ayokong mawala siya! Hindi matanggap ng bata niyang isip ang katotohanan. Hinawakan siya ni Butler John ng mas mahigpit. Napuno ng iyak ni Noah ang silid habang nakakapit siya sa alaala ng kanyang ina. At alam niyang sa kaibuturan niya na hindi nababalik si Doña Jimena sa mga buhay nila. Hindi kumikibo si Noah sa sofa. Malayo ang kanyang tingin habang pinagmamasdan si Candy. Para siyang naliligaw pa rin sa ulap. Halos hindi maintindihan ang laki ng nangyari. Ngunit ramdam niya ang kalungkutan sa mansyon. Biglang pinunasan ni Candy ang mga luha niya. Bakit ka umiiyak, tatay? Bakit ka malungkot? Pero sunod-sunod na namang bumagsak ang mga luha ni Noah. Hindi na, magigising ang mama ko. Hindi na raw siya babalik. Bumaha ang pagtataka sa kanyang anak. Mama mo po? Si Lola Jimena po ba? Bakit naman po hindi na siya babalik? Di ba po umalis sila ni nanay? Sabi po nila babalik daw po sila. Huwag ka na pong malungkot. Lumapit si Butler John kay Candy.
Candy, may nangyari kasi sa nanay at lola mo. Ang nanay mo nawawala at hindi pa rin nahanap hanggang ngayon. Ang eroplanong sinasakyan nila, bumagsak sa dagat, apo. Hindi pa namin alam kung nasaan siya. Sinusubukan pa rin namin siyang hanapin. Bumilis ang tibok ng puso ni Noah. Nakita niya si Candy na namumuo na agad ang mga luha. Nanginginig na rin ang mga labi nito habang umiiling. Hindi po pwedeng mawala si nanay. Sigaw ni Candy habang lumuluha na. Nanay, babalik po si nanay. Hindi niya po kami iiwan ni tatay. Lumuhod si Butler dyan sa tabi ng bata at puno ng kalungkutan ang mukha nito. Sorry talaga, Candy. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Ngunit sa ngayon, ang iyong lola, si Doña Jimena, siya ang pumanaw sa pagbagsak ng eroplano. Wala nang lola mo. Itinaas ni Noah ang mga paa sa sofa at niyakap ang mga tuhod. Hindi niya pa rin matanggap na wala na ang kanyang ina. Hindi pa rin siya mapakali na wala ang asawa niyang si Ariela sa kanyang tabi. Hindi. Napahagulgol na si Candy. Lola, nanay, hindi po pwede yun. Sabi po nila babalik sila. Sa wakas ay gumalaw ang mga binti ni Noah. Mabilis siyang lumapit sa kanyang anak at nanginginig ang mga braso na binuhat niya si Candy na ayaw pa rin tumahan. Sumubsob si Candy sa kanyang leeg at walang tigil na humikbi. Mahigpit na niyakap ni Noah si Candy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano niya ito maaaliw kung hindi niya kayang aliwin ang sarili? Wala siyang mga salita, kaalaman at lakas para gumaan ang pakiramdam ng kanyang anak. Ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit hanggat kaya niya. Sinusubukan niyang protektahan ito mula sa dalamhati sa kabila ng kanyang kondisyon. Nanay! Lola! Usal ni Candy. Tatay, hindi po sila pwedeng mawala. Malulungkot po tayong dalawa. Habang lumilipas ang mga oras, napagod na rin sa kaiiyak si Candy. Tuluyan na itong nakatulog sa kanyang mga bisig, kaya marahan niya itong ibinaba sa kama. Ayokong makitang umiiyak si Candy. Ayoko malulungkot si Ariela ko kapag inaaway at pinapaiyak ko ang anak namin. Tura ni Noah habang nakatitig sa natutulog na si Candy. Tumango si Butler dyan kahit na puno ng kalungkutan ang mga mata. Naniniwala ako sa inyo, Noah. Alam ko malalagpasan nyo rin ang mga pinagdadaanan nyo ngayon. Tumango si Noah ngunit hindi nagsalita. Gulong-gulo pa rin ang isip niya. Pilit na pinoproseso ang lahat ng nangyari. Nang lumuhod si Butler dyan sa tabi niya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang kalungkutan sa loob niya ay masyadong malawak, masyadong malalim, masyadong napakalaki na walang kahit anong salita ang makakatanggal. Ipinato ni Butler dyan ng isang kamay sa balikat niya. Noah, anong nararamdaman mo ngayon? Napalunok si Noah. Malungkot ako. Sobrang malungkot ako. Gusto ko nang mayakap si Ariela ko. Hindi ako natatakot kapag nandito ang asawa ko. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pinapahanap ko ng asawa mo. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nahanap si Ariela. Malumanay na tumango si Butler dyan. Alam ko na nahihirapan ka, ngunit kailangan mong maging matatag para sa sarili mo at para sa anak niyo ng asawa mo. Tumingin si Noah kay Butler dyan at punong-puno ng luha ang mga mata. Paano ko magiging malakas at matatag? Hindi ko alam kung paano gagawin yun. Si Ariela, siya palagi ang malakas. Siya palagi ang nagtatanggol sa akin kahit kanino. Sa kanya kami nakikinig ni Candy. Hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa, Noah. Sabi ni Butler dyan. Nandito ako. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayong mag-ama. Pangako ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para mahanap ko si Ariela. Ngunit kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Hindi namin alam kung anong nangyayari talaga. Hindi namin alam kung anong kalagayan niya. Kung ligtas ba siya katulad ng ibang pasaherong nawawala. Kailangan mong maging handa para sa iba pang mga posibilidad. Bumaba ang sakit sa dibdib ni Noah. Ayokong mawala si Ariela. Ayoko, hindi ko kaya. Marahang hinawakan ni Butler dyan ang mukha niya at pilit na pinapaintindi sa kanya ang lahat. Kahit anong mangyari, Noah, wag na wag kang susuko para sa anak mo. Mananatili ako sa tabi niyo hanggat kaya ko. Bukas, pupunta rito ang mga kapatid ni Ariela para makiramay at ayusin ang libing.
Pero babalik din sila sa kani-kanilang pamilya. Nanirahan sa puso ni Noah ang mga pangako ni Butler John. Kahit paano ay gumaan ang kanyang kalooban. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap, pero palagi niyang hinahangad na sana makabalik na si Ariela. Gayunpaman, mukhang magiging daan yun ng ibang tao para pahirapan pa sila lalong mag-ama. Marie, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Butler John nang makitang pumasok sa mansyon si Marie. Tumaas ang kilay nito at ibinigay ang maleta sa asawa na maraming tattoo. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumunta rito? Binibisita ko lang naman ang pinsan kong naulila na. May masama ba ron? Ha? Lumingon sa kanya si Marie. Hi Noah, namiss mo ba ako? Kilala mo pa ba ako? Ako lang naman ang pinalayas niyo dati ng nanay mong kung umasta. Akala mo, mayaman talaga. Galing din naman sa putikan. Napatras si Noah. Ayaw niya kay Marie dahil palagi siya nitong kinukurot at sinasabunutan noong binata pa siya. Umigting ang panga ni Butler John. Makakaalis ka na, Marie. Hindi ka pwedeng bumalik dito dahil matagal nang pinutol ni Doña Jimena ang koneksyon niya sa'yo. Umiling naman si Marie. Hindi. Bakit ko puputulin? Hindi pwede dahil laksama na rin ako. Oo nga pala. Hindi ko nakwento sa inyo. Akala ko malayong pinsan lang ako ng mga laksamana. Pero hindi. Kapatid ako ni Andres. Anak ako sa labas ni Falcon Laksamana. At napakagaling niyang magtago ng sikreto. Akala niya hindi ko malalaman. Kaya kung ano meron si Andres nun, mayroon din dapat ako. Ibig pong sabihin, lola din po kita? Biglang tanong ni Candy. Anong sabi mo? Galit na sabi ni Marie. Mukha ba akong sobrang tanda? Kumunot ang noo ni Noah. Hindi nalalayo ang edad ni Marie sa kanya. Hindi niya alam na kapatid lang ito ng kanyang ama na si Andres. Gayunpaman, kahit nalaman niyo ni Noah, ayaw niya pa rin itong manatili sa mansyon. Ngumisi si Butler John. Marie, wala ka ng habol. Itinakwil man si Andres noon. Nagkapatawaran na rin naman sila at ipinamana lahat kay Andres ang ari-arian ng mga laksamana. Ngayong pumanaw na si Andres, napunta yun lahat kay Noah. Kaya wala ka ng karapatan. At mas lalong wala kang karapatang tumuntong sa hasyenda na ito at magreyna-reynahan. Dugo at pawis ni Andres ang hasyenda na to at hindi niya minana sa kanyang ama. Baka nakakalimutan mo. Bahagya namang napahiya si Marie pero mabilis namang nakabawi. Pero, paano ang mga negosyo ng mga laksamana? Sige nga, sabihin mo sa akin. Paano pamamahalaan ni Noah ang lahat ng yon? Baka hindi nyo namamalayan, bumagsak na yon. Kaya nandito ako para tumulong. Ako ang mamamahala sa negosyo na galing pa sa ninuno ng ama kong si Falcon. At kahit anong sabihin mo, alam kong may karapatan ako ron. Hindi na nakapagsalita si Butler John. Walang naiintindihan si Noah sa lahat ng nangyayari. Pero isa lang ang alam niya. Ayaw kita dito, Marie. Umalis ka rito. Napasinghap naman si Marie. Anong sinabi mo? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Kapatid ako ng papa mo. Tumikhim si Butler John. Wala kang magagawa. Siya ang may-ari ng hasyenda na to. Kung ano ang gusto ni Noah, yun ang masusunod. Sige, maaring mapakialaman mo ang negosyo ng mga laksamana. Maaring mong mapamahalaan pero hindi mo magagalaw ang hasyenda. Tumaas ang isang kilay ni Marie. Butler ka lang? Wala kang karapatang mangialam sa kayamanan naming mga laksamana. Gagawin ko kung anong gusto ko at walang makakapigil sa akin. Lumapit ang asawa ni Marie sa kanya. Alam mo, sintu-sintu ka, pero bumuboses ka rin ano? Itinulak-tulak siya ng asawa ni Marie. Mariin siyang pumikit. Parang bumabalik ang ginawa sa kanya noong bata pa siya. Ang mga pananakit na ginawa ng kanyang tito at tita. Pero napamulat si Noah nang marinig niya ang daing ng asawa ni Marie. Jason! Bulalas ni Marie at agad na nilapitan ng asawa nito. Hoy, tanda! Bakit mo binalibag ang asawa ko? Idedemanda kita! Pilit tumayo ni Jason at sumugod kay Butler John. Pero mabilis na nakaiwas si Butler John. Sa isang iglap, nahawakan nito ang braso ng asawa ni Marie at pinaikot. Idiniin nito ang mukha ni Jason sa pader.
Hoy! Bitiwan mong asawa ko! Galit na sigaw ni Marie. Mabilis namang binitiwan ni Butler dyan si Jason. Pinoprotektahan ko lang si Noah. Ano bang akala niyo sa akin? Display lang ng mga laksamana. Hindi ako butler ng pamilyang to kung hahayaan kung may manakit sa kanila. Mabilis ang paghinga ni Noah. Alam niyang marunong makipaglaban si Butler dyan. Nakita niya ito noon. Naka one-on-one ang kanyang ama na si Andres sa gym room. Kaya kahit may trauma siya noong bata, alam niya na ang pinagkaiba ng dahas na pumoprotekta at dahas na nananakit. Ikaw na matanda ka! Galit na ang asawa ni Marie. Matanda ka lang, tapos napapatumba mo ako ng ganun. Akala mo urungan kita? Mabilis na yumakap si Candy sa kanya nang ilabas ni Butler dyan ang baril nito. Kinasa at ipinatok nito kay Jason. Aalis kayo o ipuputok ko sa mga ulo ninyo ang bala nito. Maring sabi ni Butler dyan. Walang nagawa si Marie at Jason kundi ang umalis ng hasyenda. Nang tumingin sa kanya si Butler dyan, humingi agad ito ng paumanhin. Lumapit din ito kay Candy na takot at ipinaliwanag ang nangyari. Gayunpaman, mukhang kahit na itaboy nila ng araw na yon, hindi pa rin titigil si Marie. Talagang pumupunta pa rin ito sa hasyenda dahil nakikialam nga ito sa pamamahala ng negosyo ng mga laksamana. Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya mula sa living room. Noah, halika rito, baba ka. Gusto kitang makausap. Please? Si Marie na naman yon. Ikaw na naman. Ayoko nga sa'yo. Magagalit si Butler dyan, saka ako. Ayaw ka namin dito, pati si Candy, ayaw din sa'yo. Bad ka kasi. Hindi naman ako palaging bad. Sabi ni Marie, sabay lakad papunta sa kanya. Sorry na, bati na tayo ha. Ito nga marami akong dalang laruan para sa'yo. Blocks ang mga to. Hindi ba gusto mo ng blocks? Kinuha agad ni Noah ang binibigay nito. Talaga? Sa akin to? Tumango si Marie at inagaw sa kanya yon. Well, bago mo makuha to, may kailangan kang gawin para sa akin, Noah. Bahagyang kumunot ang noo ni Noah, ngunit ngumiti siya at tumango muli. Kahit ano, basta makuha niya lang ang mga bagong blocks. Marunong ka namang pumirma, hindi ba? Sabi ni Marie, sabay labas ng mga papel na nasa envelope. Kaya mo bang gawin to para sa akin? Kapag napirmahan mo to lahat, sa'yo ng mga blocks. Ano, okay ba sa'yo? Tumango agad si Noah. Tiningnan niya ang mga papel na hawak. Tumingala siya kay Marie at medyo nalilito. Hindi niya talaga maintindihan ang ibig nitong sabihin sa pagpirma ng papel. Hindi niya alam kung ano ang nakasaad sa papel o kung ano ang maaring kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Pero nagtiwala siya kay Marie. Pipirma ako rito. Ulit ni Noah at tumingin ulit sa papel. Saan ako susulat? Dito, Noah. Very good ka talaga. Sabi ni Marie at itinuro ang bandang baba ng papel. Simple lang. Kailangan mo lang pumirma at lahat ay magiging maayos. Gagawin itong mas madali ang lahat. Ayusin mo ha. Kapag hindi mo inayos, hindi ko ibibigay ang mga blocks sa'yo. Blocks lang ang tanging bumabalot sa isip ni Noah. Akmang aabutin niya na ang ballpen pero may ibang kumuha nun mula kay Marie. Namalayan na lang ni Noah na nasira na ni Butler dyan ang ballpen. Hinati nito sa gitna at durog na durog, saka itinapon sa pagmumukha ni Marie. Napatayo ang kanyang tiyahin. Anong karapatan mong gawin yon? Bastos ka? Ikaw ang bastos. Pati may kakulangan sa pag-iisip, inuuto mo. Walang pipirmahan si Noah. Matigas na sabi ni Butler dyan. Hinding-hindi mo magagawa ang masasamang plano mo. Hindi kita hahayaan. Namumula ang mukha ni Marie sa galit. Ano sa tingin mong ginagawa mo dyan? Hindi ka dapat nangingialam dito. Wala ka namang karapatan at hindi ka naman pamilya. Laksama na ako. Kung alam ko lang, hindi ko sana hinayaan na sina Jimena at Ariel ang mamahalan ng lahat. Hindi naman sila laksamana. At sa akin dapat yon at hindi sa kanila. Ngunit hindi natakot si Butler dyan. Walang sabi-sabi, inabot nito ang mga papel sa kamay ni Noah at inagaw iyon. Pinunit nito ang mga papel na halos magmukha na yung confetti. Isinaboy pa ni Butler dyan sa pagmumukha ni Marie. Tumigil ka, tanda! Sigaw ni Marie na namumulang mukha sa galit. Wala kang karapatang makialam dito.
Sumusobra ka na. Hindi ko mapapalagpas tong pangingialam at pangbabastos mo sa akin. Ngunit nanindigan si Butler John. Hindi ako natatakot sa inyo. Kayo ang mali rito. Pinaglalaban niyo ang mga bagay na wala naman kayong karapatan simula pa lang. Alam mo sa sarili mo yan, kaya inuuto mo na lang si Noah. Mukha ka nang pera. Desperada ka pa. Alam ko talaga kung anong ginagawa mo, Marie. Sinusubukan mong makuha ang mana ni Noah. Wala siyang muwang sa mga bagay na gusto mong mangyari, pero nandito ako. Ako ang pipigil sa'yo. Tandaan mo yan. Tumalikod si Marie at padabog na lumabas sa mansyon. Lumingon si Butler dyan sa kanya at lumambot ang ekspresyon nito. Noah, makinig kang mabuti sa akin. Huwag kang pipirma sa anumang papeles na ibibigay sa'yo ni Marie. Hindi mo alam kung para saan ang mga yon at hindi siya mapagkakatiwalaan. Kung kailangan ng pirma mo sa anumang bagay, ako ang magpapadala sa'yo. Naiintindihan mo ba? Tumango si Noah kahit na hindi siya lubos na sigurado kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng nangyayari. Ngunit nagtitiwala siya kay Butler John at sapat na yon. Binigyan siya ni Butler John ng isang nakakapanatag ng ngiti. Ako nang bahala sa lahat, Noah. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Noah pabalik at nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Hanggat nandyan si Butler John, magiging maayos ang lahat. Subalit, nagising na lang si Noah isang araw na hindi niya na nakita pa si Butler John. Hinanap niya ito sa buong hasyenda pero kahit mga tauhan doon, hindi ito nakita. Noah, please. Umiiyak na sabi sa kanya ni Carmen, ang asawa ni Butler John. 3 araw nang nawawala ang asawa ko at hindi na makontak. Ang huling usap namin, aalis siya dahil may balita na raw siya kay Ariela. Pero simula nun, hindi na siya bumalik. Baka naman tumawag siya rito. Umaalpas ang mahihinang hikbi ni Noah. Tita Carmen, hindi ko alam. Pagising ko wala siya rito. Kahit saan hindi ko siya makita. Umiiyak nga kami ni Candy. Sabi niya hindi niya kami iwan. Pero bigla siyang nawawala. Palaisipan sa lahat ang pagkawala ni Butler John. Na-report na rin sa mga pulis iyon. Hangad ni Noah na bumalik si Butler John, pati na rin si Ariela. Dahil sa nangyari, wala nang nakapigil kina Marie at Jason na manirahan sa mansyon. Naalala niya ang mga bili ni Butler John pero inaasikaso naman sila ni Marie. Kaya kahit alam ni Noah na hindi mapagkakatiwalaan, hinayaan pa rin niyang umaligid sa kanila. Wow, very good ka talaga. Ang galing-galing talaga. Ang ganda ng mga pirma. Nakangiting sabi ni Marie. Tumango na lang si Noah at nilaro ang mga blocks na gusto niya. Wala na kasi ang kanyang anak. Nasa school si Candy, kaya wala siyang magawa sa bahay. Nang sumapit ang gabi, nasa labas siya ng mansyon. Nakaupo lang siya sa gilid. Pumipito siya ng malakas base sa turo sa kanya ni Ariela. Tinakpan ni Candy ang mga tainga. Tatay, tama na po yan. Nakakabingi na po. Pero mahina niyang niyugyog ang kanyang anak. Pumito ka rin. Sabi niya sa atin kapag pumito tayo, mahahanap niya tayo, Candy. Babalik din sa atin si Ariela. Marahang umiling si Candy. Pero hindi naman po babalik si nanay. Ang tagal niya na pong nawawala. Kahit pumito po tayo, hindi niya maririnig. Kasi po, sa malayo siya nawala. Subalit hindi nakinig si Noah. Pumito pa rin siya ng pumito. Hindi yun naaabot ng isip niya. Ang alam niya, tuto pa rin ni Ariela ang pangako nito na babalik sa kanila. Saan tayo pupunta, Marie? Tanong ni Noah habang nasa loob ng sasakyan. Pupuntahan ba natin si Ariela? Tumango naman si Marie. Oo, pupuntahan natin. Makikita mo ng asawa mo. Napuno ng kasabikan ng puso niya. Talaga? Babalik na si Ariela? Hinanap agad ni Noah ang pito niya na nasa loob ng kanyang damit. Desperadong pumito si Noah at tumingin sa paligid. Umaasang biglang lumitaw si Ariela. Tay, tama na po yan. Nabibingin na po ako. Sabi ni Candy sa kanya. Hindi matanggal ang ngiti ni Noah. Dapat masaya ka. Makikita na natin si Ariela. Makakasama na natin siya. Tumingin si Candy kay Marie. Saan po nakita si nanay? Ano pong nangyari sa kanya, Lola? Nayayamot namang sumagot si Marie. Pwede ba?
Huwag mo akong tawaging Lola. Ang bata-bata ako pa oh. At bakit ba marami kang tanong? Makikita mo na nga ang nanay mo parang ayaw mo pa. Binato ni Noah ng water bottle si Marie. Bad ka talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Huwag mong awayin si Candy. Anak ko siya, tatay niya ako. Sabi ni Ariela, kapag may umaaway kay Candy, pagtatanggol ko. Inis naman si Marie na namumula ang noo. Nakakainis ka talaga? Kaunting panahon na lang. Sa sobrang layo ng biyahe, nakatulog na sila pareho ni Candy. Hanggang tumigil ang sasakyan, pinakain sila ni Marie sa isang restaurant. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang tumayo na si Marie. Magbabanyo muna ako. Sige lang, kumain lang kayo dyan. Walang inisip na kahit ano si Noah roon. Basta kumain lang sila ni Candy. Kapag umuungot itong gutom pa, binibigyan niya agad ng maraming pagkain. Busog na sila nang matapos. Pero natapos na sila, hindi pa rin bumabalik si Marie sa lamesa. Tatay, sabi ni Candy habang nakasilip sa bintana ng restaurant. Wala na po rin ang sasakyan natin kanina. Bakit po wala? Iniwan na po ba tayo ni Lola Marie? Lumabas silang mag-ama sa restaurant. Wala na nga roon si Marie, pero naghanap lang sila ng mauupuan. Hindi sila natataranta. Parehong umaasa na babalikan. Subalit lumipas ang magdamag hanggang sa isa pang araw, hindi sila binalikan doon ni Marie. Tatay, gutom na po ako. Tatay, daing ni Candy sa kanya. Pero hindi pinapansin ni Noah ang kanyang anak. Patuloy siyang pumipito habang naglalakad. Alam niyang babalikan sila ni Ariela. Nagugutom na sila ni Candy, kaya pupuntahan sila nito at ipagluluto ng maraming pagkain. Anak, pumito ka rin. Baka kaya hindi tayo mahanap ni Ariela kasi hindi ka pumipito. Itong sabi niya sa atin, sabi ni Noah sa anak nito. Pero mas lalong umiyak si Candy at bumitiw sa pagkakahawak niya. Hinampas nito ng paulit-ulit ang kanyang tiyan. Hindi siya nasasaktan pero nadudurog ang puso ni Noah sa asal ng kanyang anak. Tatay, naloloko lang po tayo ni Lola Marie. Hindi na po babalik si nanay. Matagal na po siyang nawawala. Iniwan na po nila tayo. Iniwan na rin po tayo ni Butler dyan. Humahagulgol na sabi ni Candy. Gutom na po ako, tay. Ang sakit-sakit na po ng tiyan ko. Bakit hindi niyo po ako pinapansin? Gusto ko na pong umuwi. Tumulo ang mga luha ni Noah. Gusto ko na rin umuwi. Gutom na rin ako, Candy, pero walang pagkain. Walang sasakyan. Paano tayo uuwi? Si Ariela lang ang mag-uuwi sa atin. Sabi ko sa'yo, pumito ka lang. Mahanap niya tayong dalawa. Galit na hinubad ni Candy ang pito na binigay noon ni Ariela. Binato nito yon sa kalsada at tinapak-tapakan. Nanlaki ang mga mata ni Noah at itinulak ang kanyang anak. Napahikbi siya nang makitang nasira na yon. Bakit mo sinira? Kumakawala ang mga hikbi ni Noah habang tinitingnan si Candy na bumagsak sa kalsada dahil sa pagtulak niya. Hindi mo na ba love si Ariela? Babalik nga siya. Hahanapin niya tayo. Bakit hindi ka nakinig? Sinira mong bigay niya sa atin. Paano na tayo mahahanap ni Ariela ko? Ngumanga ang anak niya at mas lalong umiyak. Namumula na ang mukha ni Candy at pawisan na. Pareho na silang umiiyak sa gilid ng kalsada. Hindi na kaya ni Noah na makapag-isip ng maayos. Wala rin naman siyang ibang gusto kundi ang makauwi na. Gusto niya na lang bumalik sa dati ang lahat. Sa sobrang abala ni Noah sa kanyang emosyon, hindi niya namalayang tumakbo na palayo si Candy. Nang mahimasmasan, sa kanya lang napagtanto na nawawala ang anak niya. Mabilis siyang tumayo. Candy! Candy! Hinanap niyang bata sa paligid pero hindi niya ito makita. Naninigip ang dibdib ni Noah. Nagsisimula na siyang mataranta. Hindi niya makita ang kanyang anak. Candy? Nasaan ka na? Nanginginig ang mga kamay ni Noah habang naglalakad. Candy! Nasaan ka na? Balik ka na, bati na tayo. Hindi na kita aawayin. Hindi na siya makahinga ng maayos. Mas lalong nadadagdagan ang takot ni Noah. Naiwan siyang mag-isa. Lahat ng mga mahal niya sa buhay, unti-unting nawawala. Hindi niya namalayang tumawid na siya sa kalsada.
Nakarinig siya ng maraming busina. Tinakpan ni Noah ang mga tenga at napasigaw. Napapikit siya at labis ang panginginig. Bumalik na naman sa kanyang isipan ang mga trauma na pinagdaanan. "Ariela!" Tawag niya. Umaasang sumulpot ang asawa niyang palaging pumoprotekta sa kanya. Ayoko na rito. Lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo." "Tatay!" Sigaw ni Candy. Bago pa siya bumagsak sa kalsada, hinawakan na ni Candy ang kanyang kamay. Nanginginig pa siya sa sobrang takot, pero nang nilagay ni Candy ang isang piraso ng block sa kamay niya, unti-unti siyang kumalma. Naaalala niya si Doña Jimena, ang malambing na boses nito at ang mga yakap ng ina sa tuwing natatakot siya. "Tatay, halika na po. Bawal po rito sa gitna ng kalsada. Marami na pong magagalit," sabi pa ni Candy. Nang makarating sila sa pathwalk, bahagyang kumalma si Noah. Hawak niya ng mahigpit ang block na nagpapaalala sa kanya kay Doña Jimena. Mahina pa rin siyang pumipito kahit nanginginig ang mga labi. "Tatay, sorry po, iniwan po kita. Naiwan mo po yan sa harap ng restaurant. Mahalaga po ang block sa inyo, di ba? Hindi ka po natatahimik kapag wala ang laruan mo," sabi pa ni Candy. Marahang tumango si Noah. Maya-maya may binigay na pagkain sa kanya si Candy. Mabilis niya yung binuksan at kinain. Kumain din si Candy ng dala nito. Mga hopya yon na nakalagay sa isang box. Yan! Yan ang batang yan ang kumuha ng paninda ko. Nakita nyo nga kinakain na. Bulalas ng isang ale. Nagulat si Noah nang biglang hablutin ng isang lalaki ang anak niya. Mabilis siyang tumayo kaya natapon ng mga hopya. Umiiyak na si Candy na niyuyugyug ng lalaki at pinapagalitan. "Tama na!" Inagaw ni Noah ang anak niya. "Bakit mo inaaway si Candy? Huwag mo siyang saktan." Nanlaki ang mga mata ng ale. "Ikaw? Anak mong batang yan? Kinukonsinti mo pa sa masamang gawain. Mga salot kayo sa lipunan. Minamalat sa negosyo ko sa mga katulad nyo. Ipapadampot ko kayo sa mga pulis." Binuhat ni Noah ang kanyang anak. Hindi tumigil sa pag-iyak si Candy. Namumula rin ang mga braso nito na mahigpit na hinawakan ng lalaki. Hihilahin na sana si Noah pero pinilit niyang magpumiglas. Humiga siya sa kalsada. Nabitiwan niya si Candy. Hinding-hindi siya nagpadala sa paghila ng asawa ng ale. Kaya naman nakatanggap siya ng sipa sa tiyan. "Tatay!" Malakas na sigaw ni Candy at hinarang ang sarili. "Wag po! Huwag niyo pong sakto ng tatay ko. Ako po ang kumuha. Ako lang po, hindi po ang tatay ko. Huwag niyo po siyang saktan. Hindi niya po naiintindihan." "Hoy! Hoy! Anong ginagawa niyo?" Lumapit ang isang ginang na may dalang bayong. "Kanina ko pa kayo nakikita. May kasalanan yung bata, pero nananakit na kayo. Kung kayo kayang ipadampot ko sa pulis, at wala man lang kayong konsiderasyon. Halatang may kakulangan sa pag-iisip ang ama ng bata tapos sasaktan nyo? At para sa isang box lang ng hopya? Magkano ba yan? Ako nang magbabayad. Kahit 1,000 pa. Mga walang hiyang to." Naglabas ang ginang ng 1,000 na sobrang tuping-tupi pa. Tumigil na rin naman ang mga sumusugod sa kanila. Nang makaalis, tinulungan sila ng ginang. Saan ka tinamaan?" Tanong nito sa kanya. Tinuro ni Noah ang tiyan at balakang. Dito. Saka dito. Inaway nilang anak ko." Napabuntong hininga naman ito. "Ano bang ginagawa nyo rito?" Hinawakan ni Candy ang kamay ng ginang. "Ako po si Candy at siya naman po ang tatay ko. Noah po ang pangalan niya. Gusto na po namin umuwi. Iniwan po kami ni Lola Marie sa restaurant. Hindi niya na po kami binalikan." Kumunot ang noo ng ginang. "Ano? Anong hindi binalikan? Sinadya yata kayong iwan." Napatingin ang ginang kay Noah. "Kawawa naman kayo, pero alam mo, Noah, parang pamilyar ka. Parang nakita na kita dati. Hindi ko lang maalala kung saan. Gayunpaman, tutulungan ko pa rin kayo. Ako si Maan. Tawagin niyo na lang akong Aling Maan. Pwede sa bahay ko muna kayo. Wala naman akong kasama ron. Iniisip ko na kung iniwan kayo rito at hindi nyo alam ang daan pabalik, ibig sabihin, iniligaw kayo. O siya, halika na kayo. Pakakainin ko kayo at maligo na rin."
Maghahalongkat ako sa amin ng mga lumang damit ng mga anak ko. Dinala na nga sila ni Aling Maan sa bahay nito. Simple lang pero maaliwalas at details naman. Maliit lang pero maganda to. Pinatiles ng mga anak ko. Ang ganda, di ba? Proud na proud ako sa mga anak ko nang maipagawa nila itong bahay namin. Nakangiting sabi ni Aling Maan. Pinaligo at pinakain na nga sila ng ginang. Mabuti na lang mabait ito at pansamantala silang kinupkop. Siyang asawa mo? Gulat na tanong ni Aling Maan sa kanya nang ipakita niya ang picture nila ni Ariela. Kaya pala pamilyar kayo sa akin. Kayo yung dati kong nakasabay sa jeep. Yung magkasintahan na nagsusubuan pa ng pagkain kahit nasa jeep. Aba, at may anak na pala kayo. Biruin mo nga naman, ang liit ng mundo. Nasaan ang asawa mo kung ganon? Marahang umiling si Noah. Hindi pa siya bumabalik. Si Candy ang nagpatuloy ng paliwanag. Aling Maan, bumagsak po ang eroplano na sinasakyan ni na Lola at Nanay. Pumanaw na po si Lola at si Nanay hindi pa po nahahanap. Pero mukhang hindi na po babalik si Nanay. Si Butler John po ang naghahanap sa kanya pero si Butler John hindi na rin po bumalik. Natutulala lang si Noah habang sinasabi yun ni Candy. Naniniwala pa rin siya na babalik si Ariela. Pakiramdam niya, nasa tabi-tabi lang ang asawa niya. Mahal nila ni Ariela ang isa't isa. Nangako sila sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa. Yun ang tanging pinanghahawakan ni Noah. Sa mga lumipas na araw, nanatili sila sa bahay ni Aling Maan. Tumutulong sila ni Candy sa pagtitinda nito sa maliit nitong tindahan ng mga ulam. Silang naghuhugas ng mga kaldero at kawaling pinaglulutuan ni Aling Maan. Pangbawi na rin nila para sa pagpapatira sa kanila at pagpapakain ng libre. Kung gusto niya nang umuwi sa inyo, sabihin niyo lang ha. Tutulungan ko kayong hanapin ang daan pa uwi. Sabi ni Aling Maan. Hindi naman sa pinapalayas ko na kayo dito, pero ang akin lang, hindi naman pwedeng habang buhay kayo dito. Kailangan niyong bumalik para maklaro ang mayroon sa buhay ninyo. Saka nag-aaral itong si Candy, hindi ba? Kailangan niyang pumasok sa school. Kayong mag-alala, sasamahan ko kayo para malaman ko kung anong nangyari sa inyo. At bakit kayo nililigaw ng sinasabi nitong si Candy na si Lola Marie? Tumagon naman si Noah. Tiningnan niyang anak niya. Wala siyang sariling desisyon dahil sa kanyang kondisyon. Nakadepende lang siya palagi sa sinasabi ng ibang tao sa kanya. Kaya ngayong wala na si Doña Jimena at hindi pa nakakabalik si Ariela, talagang hirap na hirap si Noah na magdesisyon para sa kanilang dalawa ni Candy. Pero ang tao na labis na inaasahan niya, malapit nang magbalik sa mga buhay nila. Nasa palengke sila ni Aling Maan ng hapon na yon para mamili. Inaakin ng ginang si Candy at dahil malaki ang katawan at si Noah ang lalaki, siya ang magbubuhat ng malaking bayong ni Aling Maan. Dito ka lang, papasok lang kami ni Candy sa loob ng isdaan. Mabigat na yung dala mo, babalik kami. Sabi ng ginang sa kanya. Tumangon naman agad si Noah. Ngumiti naman si Candy. Tatay, dito ka lang ha. Sabi ni Aling Maan, hipon daw po ang ulam natin mamaya. Paborito mo yun, tay. Huwag ka pong aalis dito para matikman natin ang hipon ha. Tuwang-tuwa namang tumango si Noah. Habang naghihintay, pinagmamasdan niyang mga dumadaang tao at mga sasakyan. Dahil sa mga therapy simula bata pa, bahagya na siyang hindi natatakot na lumabas ng bahay. Kapag kalmado ang isip niya, kalmado rin si Noah kahit saan siya dalhin. Pero hindi niya makukuhang maging kalmado sa babaeng nakita niya. Ariela! Ariela! Sigaw ni Noah pero hindi siya marinig ni Ariela. Nasa kabilang kalsada ito at may saklay. Inaalalayan na lang ng lalaking kasama nito para hindi gaanong mahirapan sa paglalakad. Kinakausap nito ang mga taong nadaraanan. Ariela! Tumakbo si Noah, dalang mabigat na bayong ni Aling Maan. Ariela ko! Mabilis na ang kanyang paghinga. Buong lakas siyang sumigaw pero hindi siya marinig ng asawa niya. Gustong tumawid ni Noah pero sobrang bilis ng mga sasakyan. Naluluha na siya, lalo na nang mas lumalayo si Ariela. Nagmamadali si Noah na kinuha ang pito. Umihip siya ng 2 maikling sunod-sunod, saka sinundan ng napakahabang pagpito. Inulit-ulit niya yon at wala siyang pakialam kahit pinagtitinginan na siya ng mga tao. Sa wakas,
Lumingon na si Ariela sa kanya. Tiningnan niya si Ariela na nagmamadaling pumunta sa overpass. Hindi niya alam kung paano ito umakyat pero nakita niyang binuhat ito ng lalaki. Umakyat din si Noah sa kabila habang patuloy ang pagpito. Nang makaakyat, nagkita sila ni Ariela sa gitna ng overpass. Ibinaba ito ng lalaki at tinulungang alalayan ng saklay. Noah? Mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyakap si Ariela. Pareho silang umiyak sa mga bisig ng isa't isa. Sabi ko na nga ba? Humihikbi na sabi ni Noah. Babalik ka. Araw-araw akong pumipito kasi alam ko nga hanapin mo kami ni Candy. Hanapin mo kami. Bumalik ka na. Hinagod ni Ariela ang kanyang likod. Nakabalik na ako. I'm sorry. Ngayon lang ako. Ngayon lang. Napadpad kasi ako sa isang isla. May mga tumulong sa akin pero nakoma ako ng ilang buwan. Hindi agad ako nakabalik. Hindi ko kayo naprotektahan. Uuwi na tayo ha? Uuwi na. Nandito na ulit ako. Hindi ko na kayo iiwan. Tiningnan ni Noah ang kasama nitong lalaki. Sino siya? Ariela ko. Kumawala sa yakap ni Ariela at pinunasan ng mga luha. Si Jonas. Siya ang tumulong sa akin para mahanap ako. Pupuntahan na sana ako ni Butler dyan pero may nangyaring masama kay Butler dyan. Si Jonas ang nakakita sa kanya at tumulong. Nasa ospital na ngayon si Butler dyan at nagpapagaling. Si Jonas din ang sumundo sa akin sa ospital kung saan ako nakoma ng ilang buwan. Inilahad ni Jonas ang kamay nito. Ako si Jonas. Sa wakas, nakilala na rin kita sa personal, Noah. Tumango lang si Noah. Nang pababa na sila sa overpass, problema naman ni Ariela ang pagbaba. Pasensya na, makakalakad pa naman daw ako, pero hindi ko pwedeng biglain ang mga paa ko. Pinilit ko lang talaga kasi gustong-gusto ko na kayong hanapin, Noah. Sabi ni Ariela. Nagmagandang loob si Jonas. Ako nang bubuhat sa'yo. Pero mabilis na tinanggal ni Noah ang kamay ni Jonas. Huwag mong hawakan ng Ariela ko. Ako nang magbubuhat. Asawang magbubuhat. Natawa na lang si Ariela at humawak sa mga balikat niya. Sige na, ikaw ang asawa ko. Buhatin mo na ako pababa. Humalakak din si Jonas at ipinakita ang singsing sa kamay nito. Kasal na ako sa asawa ko. Hoy Ariela, alam ba nitong asawa mo na mag-ex tayo? Parang nagsiselos ah. Tiningnan siya ng mabuti ni Ariela at marahang hinaplos ang mukha niya. Hindi ko alam kung naiintindihan ba ni Noah ang salitang selos, pero isa lang ang alam ko, mahal na mahal niya ako kaya mahal na mahal ko rin siya. Pinuntahan na nga nila sina Aling Maan at Candy. Nang makita ng anak nila si Ariela, wala itong ibang ginawa kundi ang umiyak. Bumalik na sila sa hasyenda. Gulat na gulat sina Marie at Jason. Pero sa pagkakataong yon, nagdala ang asawa niya ng mga pulis. Anong ginagawa niyo? Bulalas ni Marie. Hindi niyo ko pwedeng hulihin. Wala akong ginagawang masama. Galit na galit si Ariela at malakas itong sinampal. Wala? Talaga? Wala kang ginagawa? Iniligaw mo ang mag-ama ko. Sinamantala mo ang kondisyon ng asawa ko. At ang pinakamalala, inutusan mong ipapatay si Butler dyan. Pero alam mong pagkakamali nyo? Binangga nyo ang masamang damo. Buhay pa si Butler dyan, kaya hindi mababaon sa limot ang mga ginawa nyo. Umiling si Marie at bakas ang desperasyon. Hindi niya pwedeng gawin sa akin to. At hindi niyo maagaw sa akin ang kayamanan ng mga Laksamana. Sobrang laki ng pagkukulang sa akin ni Falcon Laksamana. Kaya dapat, sa akin niya ipamana ang lahat. Wala kayong magagawa. Akin ang lahat ng to. Umiling si Jonas na ginamit ang pagkaabogado para patigilan ang kahibangan ni Marie. Una sa lahat, may utak bang abogado mong mangmang? Ang isang kontrata o kasunduan ay magiging may bisa lamang kung ito ay napirmahan ng mga partido ng malaya at walang pamimilit. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay pinilit o pinuwersa upang pumirma, wala itong bisa sa ilalim ng batas. Nagpatuloy si Jonas. Pangalawa, kung ang isang tao ay may mental health condition o hindi kayang mag-isip ng tama at malinaw, hindi siya maaaring magbigay ng wastong consent sa anumang kasunduan. Ang batas ay nagsasabi na ang isang tao may mental health condition ay hindi maaaring magsagawa ng kontrata. Well, maliban na lang kung siya ay may sapat na kakayahan upang maunawaan ang mga epekto ng kasunduan. At sa nakikita natin kay Noah,
Alam nating nalabag mo na agad yun, Marie. Kahit magwala ng magwala si Marie, kinuha pa rin ito ng mga pulis, pati na rin ang asawa nito. Sa wakas, nakabalik na sa ayos ang lahat. Pagkatapos din ng ilang linggo, si Butler Jan naman ang bumalik. Pero pareho silang nagdesisyon ni Ariela na pakawala na si Butler Jan. Hinawakan ni Ariela ang kamay nito. Naging mabuti po kayo sa pamilya namin, mula po kina mama at papa. Pero matanda na po kayo at gusto po kayong makasama ni Tita Carmen. Marami na rin po kayong nagawa para sa mga laksamana. Para po sa amin, bahagi ka po ng aming pamilya pero gusto na po namin na magpahinga na po kayo sa pagiging butler. Hindi po namin kayo makakalimutan. Nang panahong nahihirapan po ang asawa at anak ko, hindi po kayo umalis sa tabi nila. Naluha si Butler Jan at marahang tumango. Alam kong may pagkukulang ako kay Carmen, kaya salamat. Salamat sa ilang taong paglilingkod ko sa inyo. At para rin sa akin, pamilya ko kayong lahat. Ilang buwan pa ulit ang lumipas, tuluyan ang bumalik sa dating ritmo ang lahat. Gumaling na ang paa ni Ariela at ito na rin ulit ang namamahala sa mga negosyo. Ano ka? Baby boy o baby girl? Tanong ni Jonas kay Butler Jan. Baby boy sa akin para may poprotekta kay Candy kapag may nanligaw. Sabi naman ni Butler Jan. Tumawa naman si Jonas. Baby girl sa akin, fresh magbuntis ni Ariela. Sinamaan naman ni Butler Jan ang tingin si Jonas. Gusto mo bang matikman ang kamao ng retired Philippine Army at butler ng mga laksamana? Ha? Pero nangasar pa si Jonas. Kinuha na nga akong ninong ni Noah. Saka mukha bang mahal ko pa si Ariela? Wala na. Sa asawa ko na lang ako nauulol ngayon. At kung makapagbanta ka pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, niligtas kita. Akala mo ba hindi ko natatandaan? Ikaw ang nagtapo ng popcorn sa akin sa sinihan nung nakipag-date ako kay Ariela. Napakamot si Noah sa kanyang pisngi. Nahihilo na siya at umiiling-iling. Umiinom silang tatlo. Akala niya juice lang ang iniinom nila pero mukhang naisahan siya ni na Jonas at ni Butler Jan. Ni hindi rin naman maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Ilang sandali pa, nawala na siya ng malay. Medyo naalimpungatan pa si Noah nang pinagtulungan siya ng dalawang dalhin sa itaas. Narinig niya rin ang boses ni Ariela. Nakakainis kayo. Alam niyong inosente itong asawa ko, palagi niyong sinasama sa kalokohan ninyo. Kapag to, bangag bukas sa gender reveal party, ite-text kong mga asawa niyo. Sasabihin ko, sa labas kayo patulugin. Banta ni Ariela sa mga ito. Natatawa si Noah at naglikot pa, kaya mas nahirapan sina Jonas at Butler Jan na iakyat ito. Matutulog sa labas? Ako? Hindi ako patutulugin ng Ariela ko sa labas. Kasi love na love ako ng asawa ko. Maya-maya ay nakapunta na rin siya sa kwarto. Init na init ang pakiramdam ni Noah pero napapangiti siya sa pag-aalaga ni Ariela sa kanya. Ariela ko? Ano? Tanong ng asawa niya. Mas lalo siyang umiti at itinapat ang tenga sa medyo maumbok na nitong tiyan. Love na love ko kayo. Love kita. Love ko si Candy. Love ko ang baby natin. Love ko lahat ng nagmamahal kay Noah. Iyon ang huling alaala niya bago nakatulog. Pagising niya kinabukasan, sobrang sakit ng kanyang ulo. Pero dahil gender reveal ng anak nila, bumangon pa rin si Noah. Eto, soup. Ayan kasi, mga lasinggero. Sabi ni Aling Maan sa kanya, ang bago nilang cook sa mansyon. Tumawa naman si Candy at inasar siya. Si tatay, ang kulit kahapon kapag lasing, ayaw tumigil sa pagdaldal tapos kumakanta. Hindi kami nakatulog ni nanay, ang ingay-ingay. Ilang oras ang lumipas, naganap na rin ang gender reveal. Nandun lahat ang mga taong nagmamahal sa kanila. At nang sumabog ang blue na confetti, nagtatalon sa tuwa si Noah. Madadagdagan na naman ng isa pa ang pamilya nila. Hindi man ordinaryo ang mga bagay-bagay sa buhay ni Noah, binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Diyos na maging masaya. At bawat nangyayari, palaging espesyal at may kalakip na pagmamahal. Ang kwentong ito ni Noah ay nagpapaalala sa atin na ang bawat tao ay karapat-dapat sa pag-ibig, anuman ang mga hamon na kanilang kinakaharap.
Tandaan natin na hindi binubukod ang mga taong may special needs, lalo na at kaya rin naman nila na magbigay ng pagmamahal at bumuo ng isang maganda at masayang pamilya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.